Let's pray. Aming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Muli inyong pinagtipon-tipon ng inyong mga tao sa panambahan. Nawa tulungan mo kami, O Diyos, na makahanap ng kapahingahan sa aming mga pagod na kaluluwa. At walang kapahingahan, O Diyos, malibang mahanap namin ang kapahingahan namin sa presensya mo. At pinangako mo, O Diyos, ang espesyal mong pagsama sa iyong mga tao sa tuwing nagkakatipon kami sa araw na itinakda mo. Kaya malugod ka nawa, O Diyos, na samahan kami. Mapapurihan ka sa kalagitnaan namin at malugod ka, O Diyos, na tumawag na mga kaluluwang naliligaw pa at di pa nananampalataya sa iyong anak na si Hesus Kristo. Sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos, sa buong araw na ito, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaari na po tayo umupo. Sustain ang pagkakas ng aming boses kasi for 5 days last week ako nakakapagsalita. Nung nakapagsalita lang ulit ako nung Friday, Friday. Ngayon, nawa, sustain ang sa study. So, ngayong umaga, mapapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ating Confession of Faith. London Baptist Confession of Faith. Sa chapter 3, paragraph 3. At aalala po ninyo, last Sunday ng Sunday School, balak sana natin simulan yung paragraph 3 to 7, pero nagkaroon na tayo ng overview. Nagkaroon na tayo ng review. Ano nga ba itong doctrine ating pag-aaralan? Tulad na nabanggit ko, this is quite intimidating doctrine, lalo pag naririnig ko na hindi kami lang sa Reformed Circle, yung tawag natin ang doctrine of election and predestination. Alam mo, medyo awkward, pero we are part last Sunday, ang publicity ng doctrine na ito at saka historicity niya. Hindi lang siya historical, biblical din siya. Kaya sa recap, lang ba? Magkaroon lang ng konting recap last Sunday, pag-aaralan natin. Ano nga ba yung doctrine of election na itinuro ng ating Confession of Faith sa paragraph chapter 3, paragraph 3 to 7. Nakita natin doon sila sa paragraph 3, what is the doctrine of election and predestination? By the decree of God for the manifestation of His glory, some men and angels are predestined or foreordained to the life of Jesus Christ. To the praise of His glorious grace, others being left to act in their sin, to their just condemnation, to the praise of His glorious justice. So in short, what is the doctrine of election? God sovereignly chooses who He appoints to salvation. So ang Diyos ang namili kung sino ang kanyang itatalaga sa buhay na walang hanggan. Hindi kayang piliin ng tao ang kanyang sarili para talaga ang sarili niya sa eternal life. Hindi kaya ng tao yun dahil nga tao ay dead in sin and his trespasses. Only God can do that para sa mga sinners that dead in their sin. So, nakita natin ito, ang doctrine of election, historical siya. Hindi po yung mga akusasyon na hindi yan paniniwala ng Christian churches. Sumot lang yan sa mga bata ngayon kasi kami mga matanda, hindi naman yan bigaya. Yung election yan, natutulad yan ng bagong sulit yan. Pag-aralan natin sa Sunday, kung ilang sino ng pinangarawakan ng mga Kristiyano, ang doon ng ito, lalaban yung mga ilustrasyon, sinabi ko. Ngayon, kumanap ka ng isang daang simbahan. At tanong-tanungan mo yung mga simbahan na yun, sino sa kanila yung naniniwala sa doctrine of election. Mapapalan ka na makakita ka ng ibang church na naniniwala sa doctrine of election. Pero kung bumalik ka 150 years ago, magtanong ka sa isang daang simbahan na nag-i-exist 150 years ago, eh mapapalan ka na makakita ka ng ibang simbahan na hindi naniniwala sa doctrine of election. So this has been the dominant doctrine pagdating sa soteriology o doctrine of salvation ng mga Christian churches. Hindi siya bagong sugla lang.
Nakita din natin sa ating study na hindi lang siya historical, hindi lang tayo naniniwala dito kasi ilang siglo na itong pinag-aaralan. But in fact, 4th century pa lang, sa debate ni Augustine of Melicius, present na. Hindi lang siya basta historical, it is also a biblical doctrine. Hindi siya ginawa lang ni Paul, na hindi siya tinuturo ni Jesus, hindi siya tinuturo ni Moises, o ni Abraham. Si Pablo lang ang nagpakanan nito. Hindi lang Augustine ang nagpasimula. Hindi si John Calvin, na tinatag siya Calvinist na naniniwala sa kanya. Hindi nga siyang nagpasimula ng paniniwalang ito. Talagang si John Calvin lang yung walang kas properly ng doctrine na ito, kaya ito tawag na Calvinism, tatag sa pangalan. Ito inimbento ng sino mang tao. Yung mga nagsulat ng ating confession, hindi sila na-convince ng doctrine of election dahil sa sino mang teologo, o dahil sa Calvin's Institute, o dahil sa debate ni Augustine and Melicius. Na-convince sila sa doctrine of election dahil nabasa nila ito sa scripture. At ito kaya kahit sa sino mang utak, at may utak na kaya kumathalit ay Diyos lang. God is the Lord of hosts. Kita natin sa Sunday na any believer who has a sincere desire to understand the teachings of the Bible and has a sincere desire to rightly divide its truth, cannot avoid the doctrine of election. So, ikaw ay mababasa ng Biblia at gusto talagang maging honest to goodness. Maging honest sa sarili mo sa pagbabasa. Mga kapatid, honest na pagbabasa ng scripture kung matatalihan ng doctrine of election. Sinabi ko sa inyo, kung pipilasin natin sa Bible, lahat ng verses ng tutulong ng doctrine of election, walang matitira sa Bible. Dahil isa ko sa major theme ng scripture. Yun ang kinakita natin last Sunday. So ngayon, pupunta na tayo sa chapter 3 at katulad ng ginawa natin yung procedure, may uli natin. Siyempre, dinirect pa rin natin sa material na exposition of 1689 London Baptist Confession of Faith. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. May mula natin ang kanina confession na ating binasa. Again, intimidating sa magbasa pero maiintindihan niya yung i-breakdown natin. Ay nawa, tulungan tayo ng Panginoon dyan sa ating pag-breakdown ito. Ito yung format ng syllabus ni Alan Dan. Last Sunday schools pala, nakita na natin yung part A sa taas. God does everything. Sakali iniinita ko ulit yung laki-laki political dynasties, sa movements ng mga celestial beings. Lahat ng ito ay kontrolado ng Diyos. Diyos ang may control, Diyos ang may pakina, at Diyos ang nagtatak paano sila kilos. Ngayon, pag-aaralan natin itong part D1. And we're beginning 2 Sundays lang dapat nakakaralan natin yung part D2. Tingnan mo natin yung bagay, yung part D1 ng syllabus, ito yung God has ordained the end. And yung part D1, divided siya into 4. So, 4 parts na yun is the truth is stated, and the word is natin nakakala parang 3 ng ating confession. Part D1C, ang tinatawag naman is the certainty established. Hanapin natin yan sa paragraph 4 at sa part D1D, last part ng D1. The reason given, makikita naman natin sa paragraph 5. At ito yung part D2, ang pagkakaroon nito ay yung paragraph 6 and part C ay yung paragraph 7. So pagkakalaman natin ito may bagay, part D1A, the first statement, at part D1, small letter B, the goal desire. Tapos natin ito habang hinihimay natin. Ito yung paragraph 3 na nabasa natin kanina. Basahin natin ulit. By the decree of God. Ito yung ground. By the decree of God. So imagine yung doctrine of election ng isang bahay na may dalawang malaking pundasyon. Yung dalawang malaking pundasyon ng bahay na yun is na paragraph 1 at paragraph 2 ng ating confession. Now, the paragraph 1 and paragraph 2 ng ating confession, itong bahay ng doctrine of election ay hindi walang grounds. Yung paragraph 3 to 7, yung specific decree of God unto predestination of life and eternal condemnation, hindi naka-grounds yun kung hindi na natin ma-establish na ang Diyos ang may decree lahat. At ayun yung na-establish natin, hopefully na-establish natin yung mga naka-establish ito. By the decree of God. Ito yung grounds. So this is the goal.
for the manifestation of His glory. So, purpose ng Diyos, bakit ikaw ang bagay? For the manifestation of His glory. Some men and angels are predestined or ordained to eternal life through Jesus Christ. So may mga tao at mga anghel na inakda tungo sa buhay na walang hanggan, alang-alang sa mga ginawa ni Kristo para sa kanila. At bakit sila kinakda ng Diyos para sa buhay na walang hanggan? To the praise of His glorious grace. Ang banda niyan, iba naman, iniwang umakto sa kanilang sariling kasalanan. Others being left acting their sin with just condemnation. Ang purpose, iba niligtas to the praise of His glorious grace, yung iba, iniwang umakto sa kanilang kasalanan para saan? To the praise of His glorious justice. So, pag-aralan natin ang grace and justice. So, gumawa ako dito ng table in order for us na itong part na to ng chapter 3, the paragraph rather, ay ma-breakdown natin. So, breakdown natin siya sa pamamagitan natin table na ito. So, kung tulad ng sinabi ko kanina, pag-aaralan natin yung the fruit stated, tsaka the goal desired. Pag-aaralan natin yung fruit stated. Dito na natin iwan ang ating attention. Sabi ng ating confession, ito yung truth. Naglagay sa dalawang pangalan. This one. Ito yung truth. Some men and angels are ordained to eternal life through Jesus Christ. So this is number one. May mga tao daw at ang anghel ay inilagay ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Pagtaka kayo, bakit nilagay ng confession natin kasama yung angels? May doctrine of election sa mga tao, may doctrine of election din sa mga angels. Ano ba yan? Naisipan lang ilagay ng mga drafters sa ating confession. No, makikita natin yan. Mismo, nalang lingwahe ng ating scripture, makikita natin sa 1 Timothy chapter 5 verse 21. 1 Timothy chapter 5 verse 21. Kaya nyo basahin ko sa inyo. Sabi dito ni Apostol Pablo, pinagpipilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus. At ang mga anghel na hinirang, elect angels. Ibig sabihin, kahit sa mga angels daw, may doctrine of election. At ang mga anghel na hinihirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito, na walang pagtatanggi, na huwag mong gagawin ang anumang pagayo. Ibig sabihin, meron mga talagang anghel ang Diyos, patungo sa pagsunod sa kanila, ng iba namang anghel, iniwang mababag laban sa Diyos. At nakikita natin yan sa istorya ng creation. Diba, one-third ng mga anghel ang nagrebelde sa Diyos. Anong reason ba't sila nagrebelde? Kasi hindi sila pinili ng Diyos. Paano merong eleksyon sa mga tao, merong eleksyon sa mga angels. Mabasa din natin yan sa Jude 6. Kasi chapter lang yung Jude. Chapter 6, verse 6 yan. Jude, verse 6, sabi dito, alalahanin ninyo ang mga anghel na hindi nag-ingat sa kanilang makapangyarihang katungkulan. So may mga anghel daw na hindi ingatan ang kanilang katungkulan, makapangyarihang katungkulan. Sa halip, iniwan nila ang kanilang tahanan. So yung angels daw na ito, abandon their habitation. And bakit nila iniwan? Kasi hindi sila elect angels. Jump tayo dito sa verse ng Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Bago balik ang isang sanlibutan, ay hinihinan na tayo. Sa Pablo dito yung mga saints, yung mga nanampalataya. Bago pa daw likhain ang universe, bago pa Genesis chapter 1 verse 1, sabi dito, pinili na daw tayo ng Diyos. So elect na tayo ng Diyos. Hindi niya tayo inelect nung nagpanampalataya tayo sa Kanya. Nung narinig natin ang gas, tsaka niya lang tayo inelect. Diba sa chapter 2, pinag-aralan natin na hindi natututo ang Diyos sa future. Hindi siya tumingin sa future, tapos mag-decide siya face out of the future. Kundi siya yung nagdidikta ng future. Diba? So nakita natin dito sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 6, bago madulikayin ang lahat ng bagay, pinili na tayo ng Diyos. Ano yung grounds? Sa pamamagitan ng ating pakikisa kay Kristo. Hindi dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Ito yung naging means ng Diyos para i-accomplish yung decree niya na na-elected niya na tayo before the foundations of the world.
upang tayo ay maging malalang walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Again, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahan loob na siya na niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So nakita natin sa mga nagtatanggi ng doctrine of election. Alam ko sa scripture, kailangan mo maging mulat talaga para i-deny itong doctrine na ito. Napakanunaw na Ephesians chapter 1 verse 4 to 6 na pinaka-foundation sa world. I-declare na ng Diyos kung sino mga sa Kanya. So malinaw, ini-state ng truth ng ating confession na may mga men and angels in all. Some men and angels are ordained to eternal life through Jesus Christ. Tingin niyo po ng truth. Pangalawang truth, ano naman yung others? May some na ordained to eternal life, ano naman yung others? Ano yung destiny others na ito? Others being left to act in their sin through their just condemnation. Ano yung ating observation? Yung mga niligtas ng Diyos, yung mga tinakda sa eternal life, ano daw sila? Ordained. Ordained to eternal life, right? Pero yung mga makukundi na, yung mga patungo ng kapahamakan, ordained to eternal death ba sila? Ayun ang sabi ng ating confession. Sabi, left to act in their sin. Hindi sila pinagtulakan ng Diyos sa impyerno. Iniwan sila ng Diyos sa kasalanan nila. Hindi sila nilingap ng grasya. So malinaw, kasi may ibang confession of faith na gamit ay predestined unto eternal condemnation. Hindi ako believer ng statement na yan. I believe na subject din sa misinterpretation. Dito natin may kita yung mindset ng ating confession eh. Napakalino ng ating confession compared sa ibang confession kasi napakaingat sila sa words para hindi magkaroon ng misconception. Hindi na baka kasi pag sinabi natin natulang ng mga to ng many angels na ordained to eternal life, pag sinabi natin yung iba ordained to eternal death, ang lalabas double predestination na pinagtutulakan sa ng Diyos sa impyerno. Yung iba nililigtas, yung iba sinisipa ng Diyos papuntang impyerno. Yan yung tinuturo na scripture. Kaya ang language na ating confession, left to act in their sin to their just condemnation. Tignan natin kung consistent ba yung interpretation na yan. Buksan natin yung Romans 9. Romans 9 verse 21 to 22. Sabi dito, wala bang karapatan ang gumawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o murahin si Sila mula sa isang tuktok ng titik? Sino daw yung gagawa ng palayok ng Diyos? Wala ba siyang right? Nagagawa siya ng dalawang beses. Yung isang beses, yung isang palayok, ginawa niya for eternal life. Yung kabilang palayok, ginawa niya for eternal condemnation. Wala ba siyang right na gawin yun? Siya yung pattern, siya yung mapapalayo. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong gagaba rin niya pinag-iisa ng mga tao na dapat sana'y parusahan. So, nakita natin dito, no? Dapat noon pa sila pinusahan ng Diyos, pero para ipakita yung kanyang papapay na hinuhod, ang kanyang patience, hindi niya agad nilipol ang mga tao. Yan din ang sinabi sa Jude 4. Sabi dito, sapagkat hindi na nakapasok sa inyong samahan ng ilang tao, ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang biyaya ng ating Diyos upang bigyang katwiran ng kanilang kahilayan na itinatanggi nila si Yesu Cristo na ating tanging Panginoon at tagapagligtas. So ito yung desisyon ng mga taong left into their sin. They deny Christ. Hindi sila nagpapasakop sa alitutunin ng Diyos. Hindi nila kayang sumunod sa Espiritu ng Diyos. So, kailangan natin ang language nating confession, hindi binubulit ng Diyos ang sino man patungo ng impyerno. Kung meron napupunta ng impyerno, napupunta sila dahil sa sarili nilang paglilihi sa kasalanan. Ayun talaga ang nais ng puso nila. Naalala nyo sa ating mas sinabi doon na hindi daw force ng Diyos ang violence sa will ng creature. So hindi sinasalaksak yung karahasan sa alangalan ng creature para gumawa ng karahasan. Yun ang sinabi ng ating paragraph 1. Consistent. Hindi niya yung ginagawa, hindi niya pinilit ang magkasala. Kailangan niya pabayaan ang tao kasi kung saan na magkakasala ang tao. Yun ang posisyon. So, yung dalawang
na yan, na consistent sa scripture. Na may mga nilalaga, patungo sa mga walang hanggan, yung iba ay hindi naliligaw ng grasya. They are left their sin to their just condemnation. So ayun yung good stated. Tingnan natin ito, yung good desire. So meron dalawa, to the praise of His glorious grace. So ito naman men, at anghel, na inilalaga sa mga walang hanggan sa pamamagitan ng Hesus Kristo. Anong rason bakit sila niligtas? Anong reason bakit sila nilalagay sa mga walang hanggan? Kasi ito yung ulos. Kaya sila niligtas, hindi dahil elite sila, hindi dahil gifted sila, hindi dahil maraming mga mahal sila sa Diyos, kaya sila niligtas sa mga walang hanggan. Actually, nasa natin yung point, balik tayo. Kung sino pa yung nilalagay sa buhay ng walang hanggan, sila pa yung not many are you rich, not many are you wise. Sila pa yung mga hindi yayaman, hindi matatalino, walang mapagyabang dito sa mundong ito para sa mga believers. Walang rason sa mga men and angels, walang rason ang Diyos na nakita sa kanila bakit sila nilalagay sa buhay ng walang hanggan. Ang tanging rason bakit sila nilalagay sa buhay ng walang hanggan para mapamunan ng Diyos sa sarili niyang pangalan. To the praise of His glorious grace. Tingnan natin. Ephesians chapter 1 verse 4. Ano sinabi dito? Di ba binanggit na bago manulikhain ang sanlibutan, pinili niya na tayo upang maging kanya. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan. Anong reason? Bakit niya ginawa lahat ito? Intended for the foundation of the world, prepared to be holy, ordained to be holy. Anong reason? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, the love of God, sa sarili niya, hindi dahil sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo. Tignan niyo yung last verse, verse 6. Anong reason? Ang dapat yung maging ng mga creature sa tingnan ng Diyos, predestination ng life? Sa gayon ay purihin at paluwalhatian ang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga ang bagay na wala ng Diyos is to bring glory to His own name. Yung mga objection dyan, mga iilis, napaka-narcissistic naman ng Diyos. Susunod pa lang yung buong yung sarili ng pangalan, ginagawa na lahat ng bagay para sa sarili. Yan ang maliit ng tao pinagkalooban mo yung ginawa. But you are regenerated sin. Pag narinig mo praise that God does everything for His own glory, hindi mo sasabihin what the narcissist. Go down to your face in worship. Yan ang pinagkaiba ng mga mananampalataya. Tingnan natin ang Psalms chapter 106 verse 8. Psalms chapter 106 verse 8, sabi dito ng salmista, ngayon may iniligtas niya sila. Niligtas daw ang bayan ng Israel. For what reason? Niligtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, for His own name. Upang kanyang may pabatiid ang kanyang matibay na kapangyarihan. Again, for His own name. Walang problema ang scripture sa pag-anunsyo ng katotohanan na yan. Di ba yung sikat na salmo? Probably pinaka-popular na psalm. Di ba yung Psalms 23? Di ba may nilista yung salmista na apat na bagay na ginawa ng Diyos sa kanya from verse 1 to verse 3? Di ba sinabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ano yung apat na ginawa ng Diyos? He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters, He restores my soul, He leads me in path of righteousness. Apat yun, di ba? Anong reason ba't ginawa ng Diyos sa apat na magandang bagay na yun sa kanya? For His name's sake. Hindi dahil cute siya kaya ginawa ng Diyos lang sa kanya. Ginawa yun ng Diyos dahil makabagi ng Diyos, dahil makakaibigan siya, dahil nakakilala siya. For His name's sake, ginagawa niya ng kabutihan ng kanyang mga tao. Ito yung sasabi ng ating confession. Ang call ng Diyos sa ordination of the eternal life ng men and angels is for the praise of His glorious grace. Bakit? Kasi ang Diyos hindi siya obligadong lumigtas ng sino man. The moment na nalaglag si Adan sa kasalanan, dapat lumubos niya na sa katakuhan. Tapos na doon. Natulungan na ang kwento ng humanity. Maliba ang Diyos, natulungan ng buhay ng iba't Adan kung nagkasala sila. Tama yun. Pero because God wants to make His glory known sa kanyang mga creatures. Ano ginawa niya? Nagpahinugod siya.
Lumipas pa sa mga panahon, nakita natin ang kayamanan ng kanyang grasya sa pagliligtas ng mga makasalanan. Na hindi niya pinupos yung mga makasalanan, bagkus pinagkalooban niya ng grasya na iligtas sila. Ito yung goal ng ating ordination of faith. Ngayon, tingnan natin ang kabilang side. Kung ang goal ng pagliligtas ng Diyos, ng election ng Diyos sa mga tao ng Diyos is for the praise of His grace, purpose naman, pati yung iba, iniwan sa kanilang kasalanan is the praise of His glorious justice. Tignan natin yan, Romans chapter 9, verse 22 to 23. Sabi dito, Romans chapter 9, verse 22 to 23. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang bubot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan. Mga tao dapat sana'y parusahan at hinuli. Malinaw, no? Dapat turun ka. The very first sin na kinumit mo nung nagkaroon ka ng ginawa, kahit nasa sinapunan ka pa lang ng magulang mo. The very first sin na kinumit mo, dapat pinulbos ka na ng Diyos. Pero ano sinabi dito? Hindi daw yung ginawa ng Diyos. Kundi nag-practice siya ng patience sa atin. Nag-practice siya ng pagpapahinuod. Buong tiyaga pa rin niyang pinag-iisa ng mga tao na dapat sana'y pinarusahan at nilipol. Bakit niya ito ginawa? Anong verse 23? Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinakapagan na noong una pa inihanda niya para sa pagwalhatian. So mga taong kinakapagan niya, inihanda niya para sa pagwalhatian. Makikita natin yung patience ng Diyos. Hindi na agad-agad pinuksa yung mga sin. Napakita yung hustisya niya in a way na hindi lang siya nag-practice ng patience, hindi niya pinalampas. Kasi ang Diyos ay banal. Although patient siya, although magpapakita siya ng mercy, hindi niya agad paparusahan ng kasalanan, hindi niya pwedeng palampasin. Kailangan niyang parusahan ng kasalanan. At ang isang makasalanan punta ng impyerno, natanggap niya ang hustisya na gawad sa kanya. Pinarusahan siya ng Diyos. Ito yung may mga tao nagsasabi na, walang hustisya ng Diyos. Bakit hindi lahat inalagay niya sa buwan na walang hustisya? Dapat lahat elect. Dapat lahat pa ng Diyos. Talagang may justice ang Diyos. Mga kapatid, hindi niyo gusto ang justice. Ang justice, tapos ka sa impyerno. Yun ang hustisya. Hindi mo gusto ang hustisya. Makasalanan ka, mga karapatan ka sa hustisya ng Diyos, wala kang magagawa. Hindi ka makakaharap sa Diyos ng isang sinugo. Alang-alang sa hustisya, hindi ka makakarapatan. Pero alang-alang sa grasya ng Diyos, dahil siya ipapahinto, makakalapit ka sa Kanya. So you don't want justice, you want God's mercy. You want pity. You want grace. So nakita natin, no? Ang goal ng Diyos sa ordination of the life ng believers for the praise of His glorious grace at yung pag-iwan niya sa kasalanan ng mga tao others may left after their sin. Ang goal ng Diyos ay ba't niya ginawa ito? To the praise of His glorious. So tingnan natin itong tanong na to. Question. Did God actively save some and actively condemn some? So, paano ba to? Since sabi ng confession natin, aktibo niyang binigtas. Yung binigay niya ang kanyang sinilang anak na si Jesus Cristo na papos sa krus. Sinilang niya ang puro dapat sanay sa mga tupa niya, kaya naligtas ang mga dahil sa ginawa ni Cristo. Actively ginawa ng Diyos yun. Paano yung mga hindi niligtas? Paano yung mga non-elect? Actively ba silang ginawa non-elect ng Diyos? Ayun ba yung case? Tignan natin ang ating table para ma-breakdown natin yung question. So, tignan natin itong mga ability ng Diyos sa tao. Mga words na lang. Ano ang ability ng Diyos? Ang ability ng Diyos, able siya to harden man's heart. Hindi naman natin pinagdudahan yun, diba? Na kaya niyang magigasin ang puso ng tao kasi wala bagay na imposible sa Diyos. Kaya niyang magigasin ang puso ng tao. Kaya rin niyang palamunin ang puso ng tao. He is also able to soften man's heart. Ilang beses natin nakakaya, diba? Sa Diyos. Ayun ang ability ng Diyos. Able to harden man's heart, able to soften man's heart. Tignan natin yung ability ng tao. Ang tao, able to harden his own heart. So katulad siya ng Diyos, kaya niya magpatigas
Ang Diyos kayang patigasin ang puso ng tao. Ang tao kaya din patigasin ang sarili niyang puso. Diba? May kita natin na si Paraon, pinapigas niya ang kanyang sariling puso. We can harden our own hearts. Pero, ang hindi ability ng tao, hindi siya able na palambutin ang kanyang sariling puso. Kailangan niya ng power ng Holy Spirit. Hindi niya kayang gawin ang sarili niya sa harap ng Diyos. Kailangan siyang lingapin ng Diyos. So, ang Diyos, able to harden man's heart, able to soften man's heart. Ang tao, able to harden his own heart, pero hindi siya able to soften his heart. Ngayon, tingnan natin yung activity. Yung mga abilities natin, tingnan natin yung activity. Ngayon, ang tao, active siya in hardening his own heart against God. So, hindi passive ang tao, ha? Hindi yan wala eh. I am born this way. No. Pinili talaga ng tao maging matigas ang puso niya. Tungo sa Diyos. Sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. May kita natin sa Psalms 21 na pinagpili ang tao sa kasalanan. Napaka-abundant ng scripture is explaining na ang tao talagang pinagmamatigas ang puso nila pag naririnig nila ang katotohanan ng Diyos. Malabagin, masuwayin, kaya ng mga tanda ng mga unbeliever. Active ang tao sa pag-exercise ng ability niya ito. Active siya in hardening his own heart. Ngayon, dahil hindi siya able to soften his own heart, hindi niya kayang mag-active, hindi niya kayang mag-passive. Absolutely dead siya sa kanyang ability na palambutin ang kanyang sariling puso. Ano sinabi ng Jeremiah 13:33? Basahin natin. Sabi ng Jeremiah 13:23, kaya bang baguhin ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? O maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang babatik? Kapag iyan ang nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginagawa kundi pawak sa sinabi ni Yahweh. So, yung daw, hindi kaya baguhin ang sarili ng balat. Kailangan niyo magpunta. Yung leopard, hindi niya kaya baguhin ang patoy ng tuldok sa kanyang balat. Kailangan niya magpa-skin transplant, kailangan niya gawin yun. In himself, hindi niya kaya. Sabi ng Diyos, pag nagawa ng Ethiopia na baguhin ang sarili ng balat, at nagawa ng leopardo na baguhin ang sarili niyang patik, doon ka lang magkakaroon ng ability na gawing matuwid ang sarili. Pero dahil hindi kaya ng Ethiopia o ng leopardo yun, wala kaya ng tao. Kasi sabi ni Yahweh, kayo walang ginawa, kundi pawak sa salat. Sabihin mo na kailangan ng tao, soften his heart towards God. So again, able ang tao to harden his heart, pero hindi siya able to soften his heart. Ngayon, tingnan natin ito. Yung ability ng Diyos to soften man's heart. Sa pagpapalambot ng puso ng tao, ang Diyos ay aktibo, hindi siya passive. Active siya gumagawa dito. Binigay niya ang sarili ng anak para sa kabubusan natin at binigay ng banal na Espiritu, active is sanctify us. May kita natin sa Ezekiel 36:26. Basahin natin, Ezekiel 36:26, sinabi ni Yahweh sa promise ng New Covenant, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Hindi niya sinabing may magbibigyan sa inyo ng bagong puso. O makakahanap kayo ng bagong puso. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Actively is as though God is handing you a new heart. Hindi pa siyang nagbubukas ng religion. Binubulat lang niya yung katawan mo, tapos tinatanggal niya yung puso mo, lalagyan niya yung puso naman. Na dati hindi ka makatugon sa mga bagay na banal, pero ngayon makakatugon ka na. Kasi Diyos mismo yung nagpalit ng puso mo. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At hindi lang bagong puso, bagong spirito, ang masuwayin yung puso ay gagawin kong puso masunuri. Active ang Diyos. Hands-on siya sa pagpapalambot ng puso nating matigas. Tayo hindi natin kaya palambutin ang puso natin ng Diyos at hindi ginagawa yun. Pero tingnan natin ito. Ang Diyos able to harden man's heart. The question is, active ba? Kung gaano ka-active ang Diyos sa pagbabago ng puso natin para mapalambot? Active ba ang Diyos na mapalitan yung puso natin ng mapapalalo? Parang siya mismo yung naglalagay ng puso sa atin para tayo maka-respond sa godliness. Ano sinabi ng Romans 1:26-27? Tingnan natin yan ang language ng scripture. Romans 1:26-27. Sabi na po sa dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa.
Ayaw nang makipagtalik ng kanilang kababaihan sa mga lalaki sa likas na paraan, kundi mas nais nilang makipagtalik sa kapwa babae. Ganun din ang lalaki. Iniwan nilang likas na makipagtalik sa babae at sa kapwa lalaki nag-alab ang kanilang pagnanasa. Gumagawa sila ng kalalayan sa isa't isa. Kaya't sila'y tumatanggap ng pangusang nararapat sa kanilang sasabihin. So anong language ng scripture? Inabandon sila ng Diyos. Hinayaan sila. So hindi sila kailangan pwersahin ng Diyos pagkasala. Anong kailangan gawin ng Diyos? Hayaan lang sila. Hindi sila kailangan pwersahin ng Diyos kasi pag iniwan ng Diyos ang tao sa sarili ng gusto, ano gagawin ng tao? Tingin mo mag-worship sa Diyos. Tuturuan nila ang Diyos. Hindi ko illegal. Yan ang posisyon ng puso. Kaya sobrang kailangan na kapagyan naman ng Holy Spirit. Wala ang Holy Spirit, wala tayong revelation ng bagay na puso. Nakita natin, no? Na ang Diyos, hindi siya active. Napatigasin ang puso ng tao. Para bigas ang puso ng tao, kailangan nilang harap. Parang ganito. Nung nalaglag si Adan sa pagkakasal, lahat ng tao pabulusok sa bangin. Lahat ng tao pabulusok sa bangin na yan. Lahat tayo ay kumbaga gamitin yung word predestined na malaglag dun sa bangin. Kasi yun yung intention natin. Lahat tayo bent patungo dun sa bangin na yun. Ang Diyos, dahil siya gracious, hindi niya nililigtas lahat palaglag sa bangin na yun. May mga iniligtas na siya papunta sa grasya niya. Nililigtas na lahat. Kailangan bang inulak ng Diyos yung mga tao na palaglag ng bangin? Kailangan silang hayaan kasi kung sana sila malalaglag sa bangin. Sabi ng Romans chapter 1. Verse 26, ang sinasabi ng ating confession. Being left to act in their sin, their just condemnation. Kasi kailangan pilitin ng Diyos mag-asala. Iwan lang sila sa sarili nila. Sila na mismo ang tatang patungong gobyerno. Hindi ng tao. Kaya napakamahal ng Diyos at pinagsasabi tayo. Therefore, conclusion sa ating paragraph 3, since salvation depends on God's eternally, we can rest in His promise that nothing can snatch us out of His hand. Itong doctrine of election is a very comforting doctrine. Why? It gives you assurance na kahit anong mangyayari, kahit magkaroon ka ng mga fatal and serious falls sa faith mo, hindi ito maging mapanay. Kaya yung masahin ko sa inyo, Romans 8:38, 39, sinabi dito ni Pablo, for I am convinced. Convinced daw siya. Hindi siya hoping. Siya ay sure, for I am sure, that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Dahil ito ang doctrine of election, dahil tayo nalagalagan na ng Diyos sa buhay na walang hanggan, bago panikain ang sanlibutan, ano man ang gawin natin pinpintuin at hanggang katapos-tapusan, ma-accomplish yun. So, asa man, kalalang-laliman man, ang anghel, mga demonyo, ang panganib, pagkagagutan, ano man yan, ang pangako ng Diyos, hindi ka tayo mawawala sa kanyang pala. Ayun ang security ng believer. Tayo nasa kamay ng Diyos. And because of Christ Jesus' work on the cross, hindi tayo malalaglag sa kanan. It pushes us into the worship. Ito ang realization ng isang tupa na nalaman na kasi simula ang nakatapos-tapos ng pananampalataya, itunang niya sa Diyos. Hindi dahil sa giftedness niya. Nothing in His hands He can bring to God. Simply to the cross He can cling. Yan ang testimony ng isang believer. At nakikita niya na ang kaligtasan niya ay nakakakakay sa Diyos, sa pasya ng Diyos kasi mulat simula pa lang. Mas malalim na pagsamba, kababago mo, lastly, it fuels evangelism. Narinig ko ito sa tingin, sabi niya, nag-uusap kami sa takbo ng election. Sabi niya, kung ganyan, iwala ka sa takbo ng election, kung mag-evangelize. Mag-iligtas naman ang Diyos, tayo mo na lang mag-iligtas, effort ka pang bumayo. May kinatalo pala, kung ka sa kalsada, babay pa study ka, may kausap kang 10 tao. Ano sasabihin mo sa 10 tao? Oo. Ano ha? Hindi lahat kayo niligtas ng Diyos ha. May kinig lang ha. Sa mga
20%. Swerte na tayo, dalawa sa inyo maligtas. Hindi natin sure eh. So, hindrance daw sa evangelism, ang doctrine of election. Hindi yung totoo. Una-una, bumalik kayo sa history. Research nyo, sino yung mga figures na pinaka-nag-fuel ng revival, evangelism. Kulang kayo, nakapakala na yung mga Calvinist. Yung mga figures ng doctrine of election. Ay, tsaka na lang si Chan G.P. Tanong sa mga pinaka-frontrunners ng revival. Last 1,000 years na Christian. Kulang ka lang lahat, nag-aapul ng doctrine of election. Dahil totoo ang doctrine of election, will evangelism. Ibig sabihin, kung nakakasasada, hindi ka hopeless. Hindi ka parang tsamba-tsambang may manampalataya. Sure ka na meron tinakdaan Diyos at eternal life. At pag narinig nila ang gospel sa kalsada, o saan mo man ito pinapangaral, tutuon. Ang iba pa na yun, dahil pinangaral ng Diyos, natutunan ang palaman niya sa kanyang sa John. Meron ba sure? Di ba sa parable of the seeds? Yung apat na lugar na pinag-isipan. Isang allusion ng election. Ibig sabihin, mayroong marunong lupa na lalagkan yung bihihi magmamunga ba yun ng hinuhila walang hindi ka lang business na nagpapakubato ng pansin. You are fool dahil pangako ito ng Diyos. Kasi nga niya na hindi babalik sa kanyang salita nang hindi na-accomplish ang task. Yung doctrine of election yung nagbibigay ng strength sa first day. Hindi babalik sa kanya ang kanyang word hopelessly. Ngayon, so nagkakatanong ka, kung hindi ka nag-uod sa doctrine of election, wala ka pang pananampalataya ng Kristo. After hearing this lecture, ang tanong ay malalaman kung elect ako. May mga number po yung elect sa iyo, ang mga imagine mo elect. Mga elect mo may letter E dito, may liwas ba sila? Mag-introvert lang ba yung mga elect? Meron bang certain pattern of attitude mo elect? Malalaman na elect ako. Based on dyan, si Dr. Martin. Itong quote na to, sinulat ko ito sa ating very first Sunday na nakilala ko sa ito. So itong quote na to is very dear to me. Sinabi ni Martin Luther sa Sermon on the Gospel, St. John, Volume 20. Sinabi, the elect guy is not for you to find out anong task mo sa kapatid. Hindi na walang akil, walang simal, walang righteous works, walang church membership, church attendance, prayer, walang Bible reading, acts of ministry can save your soul. Only Christ. Ang wala ka sa pangako ng Diyos na by putting your faith in Christ, sapat na yun to remove all the I hope faith na ito pag-place mo ng faith in Christ at mag-present sa iyo ng holiness, a desire to know Him and a desire to obey His word. And that is true sa iyong buhay. Then, how do we so that parte ka ng katawan ni Jesus Cristo? Sige po tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa pag-aralan namin ngayong umaga o mahaba po kami nawa naging beneficial po ito sa aming mga kaluma. Kami nakakatulong ngayong umaga, lahat kami dito, sino man, walang karapat-dapat. Lahat kami, O Diyos, dapat ay pinulbos mo na noon pa man. Pero napakayaman ang habag mo sa amin. Kami tinakda mo, pinili mo para sa kapurihan ng sarili mong pangalan. Magdulot ito nawa, O Diyos, sa aming mga puso, hindi ng kayabangan, hindi ng elitismo, kundi magdulot ito sa amin ng kababaang loob, malalim na pagpapasalamat at pagsamba. Sa iyo namin nilalapit ang lahat ng bagay na ito, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.